Yo mga kapatid, i-play nga muna natin to. Naguguluhan ako AI ba to? Walang malaman kung AI. Baka AI to. Hindi naman kaya nakat-cut lang ho nila, kinat-cut nila, kinap-chop nila. Pakinggan nga natin mga kapatid kung AI. Malalaman ba natin kung AI? Pakinggan natin to kasi yung mga malapit na daw maging mahirap, makakatanggap. Yung mga mahirap, makakatanggap. Pero yung mga malapit na daw maging mahirap, gulo talaga nito. Tingnan natin, pakinggan natin. Ito. Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2.5 milyong mahihirap at yung malapit nang maging mahirap ng kabahayang natutukoy sa 2024 Community-Based Monitoring Ang mga kabahayang, tama nga. Tama, kahit dugtungan niya yung mga kabahayan, parang ganun din di ba? Bawat bahay na malapit nang maging mahirap, makakatanggap. Tingnan na, ngayon talaga ako nakarinig ng ganito Hirap talaga mapagtripan no? Sabi nila, pag napagtripan ka raw ng adik, ganun daw talaga Adik sa pagtatrabaho. Diba? Adik yan sa pagtatrabaho. Galing, ang galing. So, ibig sabihin, yung mga malapit ng maging mahirap, ako, paano ba malalaman? Ako po, sagad-sagad na talaga Sobra na pong hirap Wala na ako kung sinusweldo, pero baka naman po ako pwedeng makatanggap dyan. Ang bangis pakinggan natin suporta para sa 2.5 milyong mahihirap at yung malapit nang maging mahirap ng kabahayang natutukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Tignan natin yung mga comment mga kapatid. Baka naman totoo na may mga mahihirap talagang eto, basahin natin Ayan. May mga comment dito Ang malapit nang maging mahirap, ikaw talaga nagpapahirap. Bangag, sabi ng ganun. Bangag reside, wala kang kwentang presidente, magnanakaw ka, kaya ang Pinas lubog na at nagkalat na ang mga adik, yung mapagsamantala, criminals at hold-upper, sabi ng ganun. Giging Marcos to. Gusto maraming mahirap dahil sa kanilang pagnanakaw. Okay, alam niyo mga kapatid, balik lang natin to kay BBM Yan, balik lang natin yan yung Alam mo, nagtataka na rin ako kung anong mga pinagsasabi nito Alam niyo po, 'di ba hindi naman pwedeng laging ayuda. Magbibigay ng ayuda. Kailangan po solusyon sa kahirapan. Kasi yung pagbibigay ng ayuda, okay, sige, salamat. Pero ilang taong ka nang nakaupo, maglilimang taong ka na dyan. Ayuda pa rin ang idea mo. Wala pang, yung sinasabi nyo noon ng mga pledges, pumunta ka ng ibang bansa, tapos may mag-i-invest dito, magnenegosyo ng mga taga-ibang bansa. Pucha, wala na. 4 na taon na, wala pa rin. Yun lamang po ang ko doon kasi naguguluhan talaga ako sa ganong sistema nito Wala na, umiikot na lang po sa ayuda. Bibigyan mo yung mga kababayan natin, ayuda, 5,000, 3,000, 10,000 kung suswertehin o mas malaki pa, mauubos din yun pang bayad ng utang. Tapos dun sa lugar nila, lubak-lubak pa rin. Pa rin sa lugar nila, marami pa rin mga kriminal. Sample lang, sample. Rough road pa rin sa lugar nila, binabaha pa rin sa lugar nila. Ano po ba ang solusyon? Yun na lang po ba ang pinakasolusyon ng ating presidente? Magbigay ho ng ayuda kapag may mga sakon na lahat na kalamidad, ganyan. Ang gulo. Tapos ngayon, tingnan nyo sabi ng ganyan, yung impeachment. Sabi daw po sa impeachment, malaki daw po ang nagagastos dyan. Million daw po kada araw. Yung ibinibintang kay BP Sara parang 70+ million. Binilyon na lang nila para pumantay sa mga magnanakaw. Pero million yung original. Ngayon, 90 days, more or less, ang hearing ng baka mabawasan pa nga daw Pero kung sabihin mo na 20 million per session ng impeachment, di ba mas malaki ang magagastos? Tapos pag na-impeach si BP Sara,
may corruption pa rin. O ito, napakulong nila si Marcoleta, si Jinggoy, o yung si Senator Bato, nagtago na lang po dahil hindi patas itong ating Pilipinas, dahil wala nang jurisdiction, ICC pa rin. Alam niyo yung mga nangyayari dito sa atin? No? Tapos walang ibang sisisihin, Duterte pa rin. Ay, gulo. Wala, siguro ganun ho talaga ang ating Pilipinas ngayon. Kaya mga kapatid, doon lagi tayo sa tama. Mr. BBM, salamat kung magbibigay ka ng ayuda, pero mukhang kakaiba talaga to. BBM, yung malapit ng maging mahirap, makakatanggap ng ayuda. Ay, nagaling kay boss, ano ba to? Kay boss Dada? Ay, Boss Dave, shoutout Boss Dave Matindi. Pampabulag sa corruption scandal, no? Di ba? Alam niyo naman ang mga Pilipino, di ba, pagka nakatanggap yan, syempre magpapasalamat yan. Ay, salamat ang Pangulo natin, bait, ganyan. Pero kung titignan niyo sa likuran, billion o trillion na ho yung questionable. Di ba? Labo, mga kapatid. Hindi dapat ganun, no? Ito pa. Maganda rin to, mga kapatid. Gibo, pinasisilip ni Defense Secretary, Armed Forces of the Philippines ang naging pahayag ni Senador Robin Padilla na siya umano ay isang komunista. Sa kabila ng pagiging reservist nito ng Philippine Army. Ayon kay Teodoro, ang AFP ang dapat magsagawa ng kaukulang proseso kaugnay ng naturang pahayag. The AFP probably should, English na naman to, nag-ugat ang usapin. Buti pa to, ang punto ko lang dito mga kapatid, buti pa to pinasisilip. Pero yung flood control, ayaw na nilang silipin. Dapat po sir, magsalita din kayo patungkol po sa mga flood control. Hindi yung pagka may sinabi yung mga kampo ng Duterte o mga kumakampi ng Duterte, parang ginagawa niyong fishing expedition, pag may nabanggit sila, pwedeng maging mitya na pwede silang makulong. Gaya na lamang na sinasabi nila, di umano tinakas daw ni Robin Padilla si Senator Bato o kaya tinulungang makatakas. Sabi nga naman ni Robin, dire-diretso sila doon. Ando doon naman yung mga bantay, ando doon naman yung mga lespo, wala naman daw pumigil sa kanila. Paano naging takas yun? No? Ang ibig kong sabihin dito mga kapatid sa ating vlog, alam nyo yung kung may gusto silang silipin sa kampo ng mga Duterte o sa mga katotohanan, gusto nilang silipin. Pero yung flood control issue, kada may magsasalita mga marin, alam nyo na yun, parang yung mga marin pang may kasalanan, imbis na masabik sila kung anong mga sinasabi ng Marines, sinisiraan din nila yung Marines, inuunahan na agad nila. Walang kredibilidad, etc. Bakit hindi nyo subukang i-welcome yung Marines? Baka kasi tinuturo na kayo. Ganun yan, no? Hindi si Gibo, Gibo, idol ko yun. Yun lang, sir. Ang dami nyo sinisilip. Silipin nyo yung flood control. Kung ano na pong nangyayari. Hindi yung kung ano-anong mga balat sibuyas. Tulad ng China, gumawa daw nung sa Pilipinas, sinisilip. Wala namang nag-iingay ng mga congressman. Siguro ayaw nila sa unggoy. Hindi sila napipikon. Siguro baka pagbuayang mo doon, baka mapikon yung ibang mga kongresista. Pero sa mga matitino. Okay, siguro hanggang dito na lang tayo. Yun lang. Masyadong itong mga to. Kung ano lang yung makikita nilang mahirap pa pabagsakin si Bibi Sara? Mahirap ba? Ay, nako.